Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manunood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manunood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered Season 2. Usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktual na serbisyo. Ang ating mga kapanayam ngayong umaga ay isang respetadong mamamahayag, manunulat at edukador na matagal nang nagsusulong ng media literacy, press freedom at makabuluhang pamamahayag sa Pilipinas. Siya ay professor sa Department of Journalism ng University of the Philippines Diliman, College of Media and Communication, and faculty affiliate ng Center for International Studies ng UP Diliman at special lecturer din sa Polytechnic University of the Philippines. Siya rin ang editor ng Media Asia, isang international peer-reviewed journal published by AMIC at Routledge, Taylor and Francis Group. Bilang mamamahayag, kilala siya sa kanyang column na Konteksto sa Pinoy Weekly at bilang associate editor ng Bulatlat. Aktibo rin siya sa pagsusulong ng malayang pamamahayag, media ethics at election transparency bilang convener ng Kontra Daya. Bukod sa akademya at media work, ang ating mga kapanayam ay may malalim ding karanasan sa public affairs at research. Kabilang ang naging tungkulin niya bilang associate dean ng UP College of Media and Communication at Assistant Vice President for Public Affairs ng UP System. Ngayong umaga, makakasama natin siya sa isang makabuluhang usapan tungkol sa media, katotohanan, journalism ethics, digital transformation and information, at ang papel ng komunikasyon sa ating lipunan. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, ang convener ng Kontra Daya, Professor Danilo A. Araw. Magandang umaga po, Prof. Yes, good morning Dr. Ron at sa lahat ng tagapanood at tagapakinig ng Lingkod Bayan Unfiltered. Salamat po sa imbitasyong ito. Congratulations pala sa Season 2 ng palabas na ito. Maraming salamat po, Prof. Prof, simulan natin sa the person behind this advocacy po, no? Ano po ang nagtulak sa inyo upang ituon ang inyong career sa media, education at press freedom advocacy? Una sa lahat, hindi ko tino-consider ito na career kasi minsan pagka sinabi mong career, parang mas bayad or professional career growth ang hinahabol mo. Dito sa media literacy, media education at iba pang advokasya, talagang mas kailangang gawin ito dahil pwede itong maging instrumento sa panlipunang pagbabago na kinakailangan ng ating bansa. Kasi mula noon hanggang ngayon, mula noong nasa kolehiyo pa ako hanggang ngayon, talagang nandun na yung drive para makatulong sana sa kapwa. Sa kahit na anong pamamaraan, mas iniisip ko na kumpara noong nasa high school ako, na sarili ko lang iniisip ko, mula kolehiyo, parang dahil sa edukasyon ko sa Universidad ng Pilipinas, yung exposure ko sa iba't ibang mga ideya, parang magandang i-devote yung sarili sa mga iba't ibang advokasya, gaya ng media at periodismo, kasi nga mahalaga ito. At saka yung medyo
related sa personal kong buhay kasi ang student number ko sa UP ay 86. 1986 ako naging first year student sa UP at alam naman natin na napaka-historical ng taong 1986 sa Pilipinas. Nakita natin yung papel ng media sa pagbabagong nangyari, may napatalsik na diktador at mula roon talagang sabi ko ay baka pwede ako sa periodismo. Bagamat aaminin ko nung high school, elementary and high school, talagang ayoko yung pagsusulat, yung composition, whether in English or in Filipino. Mas nag-excel ako sa science at saka math. Mas gusto ko actually, yun yung biases ko sa usapin ng subjects. Kaya medyo challenging sa akin na pumasok ako, walang as in zero knowledge of journalism sa UP, yun pa man din ang kurso ko. Pero through the years na pag-uusapan natin siguro mamaya-maya, natuto rin naman ako at talagang na-validate yung aking initial na pagtingin na dapat ituloy ko to. Kahit initially wala akong alam, ituloy ko pa rin. Opo, no? Noong 1996 po, no, medyo matagal-tagal na po kayo, no? Sorry, 1986. 1986. Sorry, 1986. Matagal-tagal na rin po kayo sa industriya po, no, Prof? Ano yung pinakamalaking pagbabago po na nakita po ninyo sa media landscape sa Pilipinas? Siyempre, yung teknolohiya may susing papel sa pagbabago ng media landscape. Kung noon, print lang, nabutan ko print, radio at saka television. Ngayon, meron ng tinatawag na internet at pumasok na yung tinatawag na online journalism. Pero sa usapin ng etika, yung mga pamantayan ng truth-telling halimbawa, justice, freedom, stewardship, humaneness, among many other principles of journalism, yun pa rin naman yung mga pamantayan natin. Yung Code of Ethics na ipinatupad noong 1988, yun pa rin naman yung Code of Ethics, relevant pa rin siya magpahanggang ngayon. Siyempre, sa usapin ng bilang ng mga periodista, medyo dumami na rin. Kung susuriin natin yung pag-aaral ni Thomas Hanich et al., yung Worlds of Journalism Study, ang estimate nasa 3,500 yung journalists sa Pilipinas. Pero ako, sa opinion ko, mas malaking number yung journalists natin kasi hindi kabilang sa estimate ng pag-aaral ni Hanich yung alternative media at ikalawa yung tinatawag nating citizen journalism na sa totoo lang medyo mahirap bilangin yun pero yung benchmark na 3,500, it can be useful to more or less give us an idea kung gaano ka-dynamic yung media system sa kasalukuyan. Pero yung populasyon, gaya ng nabanggit ko, dumarami yan kasi nga yung mga content creator, mas madali nang mag-establish ng kanilang media presence, particularly through the digital media dahil sa internet. So malaking bagay, game changer, if you may, yung internet sa usapin ng ating media landscape. Pero linawin natin na ma-maximize siya on one hand ng mga truth teller, pero nawe-weaponize din naman siya ng mga fake news peddler. And in fact, pwede rin nga nating sabihin, mas may malaking tendensyang mag-viral yung kasinungalingan kesa sa katotohanan. Sa ating karanasan, ganun talaga yung nangyayari. Yun nga po, no? Mainit na pinag-uusapan ngayon yung mga fake news at saka mga Yes. quote-and-quote, no? They tag themselves as journalist, no? Sa panahon po ngayon ng social media, misinformation at AI-generated content, gaano po kahalaga ang role ng responsible journalism? Napakahalaga ng responsableng pamamahayag sapagkat kapag wala nito or kapag masyadong carefree, yung mga periodista gusto lang nilang mag-shock, gusto lang nilang makakuha ng malaking clout, hindi natin properly nahuhubog yung opinyong pampubliko. May kasabihan nga tayo, di ba? Kapag paulit-ulit yung kasinungalingan, ito ay nagiging katotohanan sa mata ng publiko. Kaya dapat merong mga periodista
na naninindigan pa rin sa katotohanan. Yun naman yung maibibigay nating credit sa media system natin. Despite all of the imperfections, marami pa rin mga periodista na naniniwala sa batayang tungkulin ng periodismo at yung pagbibigay ng katotohanan. At through the years, talagang hindi mo matatawaran yung tapang ng mga periodista. Nung panahon ng diktadura halimbawa, may mga pumasok sa tinatawag nating alternative media o mosquito press pa yung tawag noon nung panahon ni Marcos Sr. Talagang buwis buhay, kumbaga, yung kanilang paglalahad ng katotohanan. Hindi sila sumusweldo mula rito, pero ginagawa pa rin nila. At talagang hindi natin matatawaran yung tapang noon. At magpahanggang ngayon, meron pa rin mga tinatawag na alternative media at yun yung tinahak ko sa usapin ng larangan sa periodismo. Through the years, nagsulat din naman ako sa mga dominant media gaya ng Philippine Daily Inquirer, iba pang mga publikasyon. Pero ang mas tinutukan ko talaga yung development ng alternative media. Kaya nung nagsimula yung Bulatlat noong 2001, nung taong yon, halos sabay yung pagiging full-time faculty ko sa UP at yung pagpasok ko sa Bulatlat. Talagang nandun na ako mula noon pa. At hanggang ngayon, nandun pa rin. At sa aking palagay, hanggang sa pagre-retiro ko siguro, nandun pa rin ako. So, hindi talaga mawawala yung ganong klaseng drive to ensure that you can help in the shaping of public opinion. Opo, no. Totoo 'yon. At saka yung binanggit niyo po kanina, no, meron pa rin po talagang mga matatapang na mga manunulat at mamamahayag, no, sa panahon ngayon. Pero yun nga po, mas nangingibabaw yung fake news. And speaking of fake news po Yes. at disinformation, ano po yung epekto nito sa governance at democracy? Siyempre po, yung demokrasya mas napapalakas kapag pinaglalaban natin yung press freedom o kalayaan sa pamamahayag. Kaya lang, ang problema noon at hanggang ngayon, talagang merong ilang mga nasa kapangyarihan na pinipilit yurakan o kaya ikompromiso yung kalayaang ito. Yung iba mapandikha, kunwari kaibigan ng media pero sa likod kaaway pala. So, uso yung mga traidor mula noon hanggang ngayon. Yung kasaysayan natin puno ng mga traidor yan. Halimbawa, total unfiltered naman tayo ngayon. Pag-usapan natin yung current events. Yung NBI, may panukalang batas na, may panukala pala. May proposal sila sa Kongreso na magpasa raw ng regulasyon, ng batas tingil sa regulasyon ng social media. Hindi po katanggap-tanggap yon. Bagamat inaamin natin na yung pinagdaraanan ng isang media network at nung founder niya na nahuli ng di umanong panginikil, dapat talaga nilang managot doon sa krimeng yon. Wala pong kinalaman yon sa kalayaan sa pamamahayag. Pero kung gagamitin mo itong pagkakataong ito para sikilin ang mas malawak na anay ng mga mamamahayag, may problema tayo roon. Bakit dapat tutulan yung regulation of social media content? Kasi ito po kadalasan pag nire-regulate mo, humahantong po ito sa sensura o sa censorship. Ibig sabihin, hindi natin dapat hayaan ang mga nasa kapangyarihan na mag-determine kung ano dapat yung content. O kahit yung sinasabi kasi ng isang mataas na opisyal ng NBI, ang gusto raw nila malaman sino yung tunay na periodista at saka yung mga pekeng periodista. Sa totoo lang, hindi nyo na po dapat pinoproblema yon kung ang nais natin ay self-regulation, yung self-regulatory mechanism. Kasi wala namang news media organization na tahasang amin na kami ang pekeng periodista o kami ang tunay na periodista. We're just simply doing our work as journalists. At kung halimbawa lang, merong isang journalist na napariwara, halimbawa, miyembro siya ng isang legitimate news media organization tapos nangingikil pala, dapat managot siya sa batas. Ang solusyon doon, hindi yung kontrolin mo yung content. Dapat managot yung mga individual na talagang may pananagutan sa batas. At dapat
na mas ganon yung handling po natin. Kaya ang panawagan natin sa gobyerno, lalo na sa NBI, kung nanonood o nakikinig po sila sa kasalukuyan, dapat mas pag-ibayuhin natin yung self-regulation sa media at siguraduhin natin na merong tunay na accountability yung mga nagkasala. At sa kasong ito ng isang media network at yung founder niya at saka yung mga kasama niya na naakusahan ng extortion, paramihin pa natin yung impormasyon kasi maraming red flags, maraming questions. Halimbawa, dun sa case build-up at saka sa iba pang mga pertinent information na pwedeng maisapubliko po sana, sana maibigay ito sa publiko para mas maintindihan ko ano talaga yung nangyayari. Totoo po yun, ano. Nung nalaman ko rin po na magkakaroon ng regulation po na ganyan, ano, na balita, inisip ko rin paano nila ma-identify yung fake, Exactly. no, di ba? Yung fake at saka yung totoo man o yung mga bayaran, no? Parang ang hirap namang gawin no? Pero kung itutuloy man nila, sana magkaroon ng maayos, no, na guidelines or whatever man na gagawin nila. Pero hopefully, Through the mm-mm. tama. Kasi through the years, sorry to interrupt, Dr. Ron, kailangan lang nating linawin na through the years kasi parang may mga nag-upload ng idea na dapat magkaroon ng accreditation system sa journalism through licensure examination halimbawa, gaya ng ginagawa daw sa KBP. Pero tandaan natin ulitin ko lang, ang KBP, private organization po yan, hindi po yan government body. So may okay lang na gawin po yung ganong klaseng regulation. Kasi KBP po yan. Nagkasundo po. At saka kung yung isang, halimbawa, isang network, ayaw niya na pumasok sa KBP, decision niya yon. Kumbaga, nothing prevents all news media organizations from joining the KBP kung ayaw nila. Yun yung dapat tandaan. So, sana pigilan na ng official na to yung pagkukumpara sa KBP. Apparently, di niya alam yung workings ng KBP. Una. Ikalawa, pag ikaw nag-licensure exam ka, halimbawa, ipapadaan mo sa PRC, yung, tulad ng medicine or other professions, yung licensure exam for journalists, ang mangyayari niyan, baka ma-weaponize yung accreditation system para yung mga kritiko hindi mo ipapasa. So, yun yung delikado. Kasi hindi ito usapin na dapat i-regulate. Halimbawa lang, yung medisina, kasi there are sets of principles on how to cure and how to prescribe, especially yung mga restricted drugs na kailangan para mapagaling yung tao, lalo na yung mga antibiotics na yan, halimbawa. Pero sa periodismo, yung paghuhubog ng opinyong pampubliko, hindi po dapat kinokontrol yan, lalo na po ng gobyerno. Kasi kapag mind control yan, parang babalik tayo sa nobela ni George Orwell na 1984 na talagang merong thought police na talagang kailangang masigurado na yung iniisip ng mga tao iisa lang. Delikado po yun. Ayaw po natin ng ganong klaseng sistema sa lipunan. Totoo. Sige, sorry napahaba. Matatapakan talaga yung press freedom na tinatawag, no, kapag nangyari yun. And kagabi po, Opo. merong isang post, no, sa YouTube. Ayan. Ang haba-haba, no, isang oras. Napanood ko rin. Napanood ko rin. Pinanood Yes. ko siya actually. Tapos nakita ko po, merong mga kabataan na mga nagre-repost at saka may mga commentary din sila, no, patungkol doon sa issue na inilaban Okay. nung quote-unquote journalist na yon. Ano po ang papel ng kabataan laban kontra misinformation at disinformation? Okay, magandang tanong po yan. Dapat po yung kabataan mas critical na sinusuri yung nilalaman ng media. Huwag tayo basta-basta magpaniwala. Kumbaga dapat jaded yung ating observation, for lack of a better term, dapat dino-double check natin lahat ng mga datos. Kasi alam po ninyo, kahit yung mga established na mga news media organization, even the most credible journalists, let's not assume na hindi sila nagkakamali. Posible, baka may pagkakamali sila halimbawa sa mga datos. So, halimbawa lang, pwedeng hindi sila sadya. Kaya dapat, dino-double check po natin yan. Sa panahon ng internet, may kasabihan, di ba, Google is your friend. So, madali namang makuha
yung impormasyon sa pamamagitan ng search engines or iba pang mga pamamaraan sa internet. Kaya dapat na ganon ang ginagawa natin. At sa usapin ng media literacy at saka media education, yung isang mahalagang prinsipyo po nito, yung multi-sourcing. Ibig sabihin, hindi lang isang source of information ang titingnan natin, kundi marami pa. At pwede namang gawin yan eh. In other words, kung tayo ay magko-consume ng balita sa media, wag lang isang news media organization. Kasi ang problema ngayon parang may loyalty check minsan eh. Kapuso ka ba, kapamilya, kapatid, o anumang termino na tinatawag dun sa network na ito. Kasi hindi naman porke dun ka nagpupunta sa isang news media organization, eh dun ka lang. Dapat tingnan mo yung iba pa. Alam mo, Dr. Ron, yun yung kaibahan ng news media organization na tunay at saka dun sa mga peke o yung mga nagpapakalat ng fake news. Minsan, ang tendensya ng mga fake news peddler, sasabihin nila, dito lang kayo makinig sa amin kasi yung iba, hindi yan sasabihin sa inyo o ito yung kinocover namin kasi ayaw ng mainstream media malaman itong ganitong katotohanan. Mali po yun. At yun pa lang, red flag na po yun. Kasi pag sinabi niyang sa amin lang kayo makinig, ibig sabihin parang ang plano niya, lasunin yung kaisipan ninyo, wag na kayong makinig sa iba pa kasi gusto namin sa amin lang kayo makikinig para tuluyan naming malalason yung kaisipan nyo. Red flag na po yun. Kaya para po sa kabataan, palawakin natin yung ating pagbabasa at saka bukod sa pagbabasa or pananaliksik, dapat makitungo rin tayo at makipamuhay din tayo at makipag-usap din sa iba't ibang klase ng mga tao. Lalo na po yung mga nasa laylayan sa lipunan. Kasi yung journalism, may bias yan eh sa usapin ng giving a voice to the voiceless, yung pagbibigay ng boses sa mga walang boses. So mas mainam yung mga walang boses, bigyan natin ng espasyo sa ating oras po. Totoo po yun, ano? Sa panahon ngayon kasi ang nangyayari parang bini-brainwash na lang eh. At saka yung term Oo ngayon nga. na rage baiting. Ganun yung nangyayari eh. Yes, Oo, correct. parang pinapainit ng mga ito, yung mga tao para mahati yung kanilang isipan kung saan ba talaga kami maniniwala, ano. Pero yun po, no, pagdating sa mga mamamayan natin, paano po natin sila mahihikayat para mas maging involved sa social issues at public discourse? Siyempre po, yung hamon sa periodismo, let us make the uninteresting interesting. Minsan nagkakaproblema rin kapag pupunta sa isang news media organization yung website, halimbawa, o social media account yung isang tao, tapos ang makikita niyang balita, puro trivia. Sino ba ang bagong karelasyon ng isang artista? Hoy, naghiwalay na pala silang dalawa. Kumbaga, puro mga ganong balita lang yung naririnig. O kaya minsan naman, parang may patungkol sa mga concert ng mga sikat na artista pero hindi na isa sa konteksto ng mabuti bakit mahalaga ang mga concert na ito. Parang puro trivia lang na ilan yung umattend, ano yung kinanta, hanggang doon lang. In other words, dapat yung mga tinatalakay sa media, yung bahagi ng news cycle na may impact dapat sa tao. Halimbawa, totoo naman nire-report ng media kung magkano na yung presyo ng langis sa kasalukuyan o presyo ng produktong petrolyo, to be more specific. Pero dapat na isa sa konteksto yan, bakit pa tumataas ang presyo ng produktong petrolyo? May magagawa ba ang pamahalaan tungkol dito? Ano ba yung panawagan ng iba't ibang mga nagrarally na yan? Kahit sa usapin ng rally, dapat na isa sa konteksto rin. Parang ang nangyayari, nagkaroon ng traffic sa lugar na ito kasi may mga nagrarally o kaya nagkaroon ng kaguluhan kasi nambabato ng mga pulis yung mga nagrarally. Hindi man lang tiningnan ano ba yung kung totoo ba na may nambabato at sino ba sa dalawang panig yung nambabato at sino ba ang mesang data sa dalawang panig na ito, di ba kadalasan mga pulis. So at saka ano ba yung pinaglalaban? Ano ba yung panawagan ng mga nagrarally na yan? Tapos, bakit mahalaga na magprotesta? So, yung mga yon dapat binibigyang linaw ng media. Kasi, aaminin ko, hindi naman kailangang 100% umaayon ka
sa gawain ng mga aktivista. In fact, pwede nga yung personal bias mo, galit ka sa aktivista okay lang yon. Pero dapat may kaukulang espasyo kang ibinibigay kung ano ba ang pinaglalaban nila. Mas may ganong dapat na responsibilidad sa media. Kaya kung babalikan natin yung tanong mo, dapat tanggapin din natin na may mga pagkukulang din naman yung media, lalo na sa pagpapalalim sa mga issue at kahit yung pagpili ng mga paksa na dapat na nasa loob ng news cycle sa isang araw. And totoo po, no, napakaganda po ng sagot po ninyo. No? Para sa mga mamamayan at mga nakikinig at nanonood ngayon, kailangan alamin natin yung purpose, no, ng mga ipinaglalaban at mga pinapanood at pinapakinggan natin. At sa pagbabalik po natin, pag-uusapan natin on a personal note naman, no, ang reflections ni Prof. Danilo Araw dito sa usapin ng media ethics. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Lingkod Bayan Unfiltered. Para ito sa mga taong laging present para sa iba, pero walang nagtatanong kung okay pa ba sila. Para sa empleyadong drained na. At para sa lingkod bayang gustong gumawa ng tama. Hindi Ka Robot talks about burnout, pressure, and mental health ng working Pinoy. Habang ang Lingkod Bayan naman ay gabay para sa mga bago at matagal ng public servants na gustong magsilbi ng may puso at prinsipyo. Dahil sa panahon ngayon, hindi lang sipag ang kailangan. Kailangan mo rin ng lakas sa isip at puso. Nakakita ka ng maling impormasyon na shinare ng friend mo sa inyong group chat. Ano ang gagawin mo? A. I-share sa iba. Grabe! Ipapakalat kita! B. Ibalot sa lumpia wrapper. C. Regine Velasquez. Or letter D. I-call out si friend at huwag nang ipakalat ang maling impormasyon. Bago mag-post o mag-share ng kahit na ano, i-fact check mo muna ito. Pero lahat ba ng maling impormasyon ay pwedeng i-fact check? Bakit may mga post na dumadaan sa fact checking at merong hindi? Anong mga uri nga ba ng mga post ang sinusuri ng fact checkers? Sa fact checking, may tinatawag tayong tipping point. Tipping point? Tipping point ang ginagamit na basihan ng mga journalist at fact checker kung ka-fact check ba ang isang claim o hindi. Paano yun? Di ba dapat pag may maling informasyon, i-fact check agad para di na kumalat? Sorry kung natapakan ko pagiging fact checker mo Huwag padalos-dalos pagdating sa fact checking. Minsan kasi may mga sadyang nagpapakalat ng maling impormasyon para magkaroon sila ng engagement sa social media. Kapag pinatulan natin yan, baka lalo pang kumalat ang maling impormasyon. Kapag kasi nabibigyan ng media attention ang isang post, nabuboost ng algorithm ang search engine ranking nito. Kaya ang resulta, marami ang nakakakita, tumataas ang engagement for the clout. Ayon sa librong Responsible Reporting in an Age of Information Disorder, may iba-iba tayong criteria para sa tipping point. Kumbaga, case-to-case basis yan. Una, kapag nag-viral na ang isang claim, tipping point na yan. Halimbawa, itong post na to umabot na ng halos 10,000 views. Naku, marami nang pwedeng maloko niyan. Dapat i-fact check na yan. Pangalawa, tipping point na rin kapag tumawid na from one platform to another ang isang post. Halimbawa, nagsimula ito sa X, tapos pumunta na sa TikTok, tapos tumalon pa sa Facebook, pumunta pa sa Instagram. Ang gulo! Utang na loob. I-fact check na po natin yan. Ikatlo, kapag ang isang claim ay nagmula o sinabi ng isang importanteng personalidad tulad ng Pangulo o di kaya ibang opisyal o leader ng isang institusyon, dapat na rin itong i-fact check. Tulad nitong post na ito na nag-e-endorso raw ng mga kandidato ang mga obispo. Naku, hindi po totoo yan. O alam nyo na pinakamainam na i-fact check ang isang post kapag naabot na nito ang tipping point para hindi na tayo makadagdag pa sa pagkalat ng maling impormasyon. Let's fight disinformation. Huwag magpaloko, i-check mo muna ito. Ako po si Cara David para sa Media and Information Literacy Project ng UP Diliman.
Maraming salamat sa Media and Information Literacy Project sa pag-allow sa amin sa paggamit ng video po na iyon at kay Miss Cara David. Welcome po sa mga bagong tagapakinig at ngayon lang nanood no at nagbukas ng kanilang Facebook dito sa Lingkod Bayan Unfiltered. Ngayon po Prof, sa inyong experience po, ano po ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging journalist at educator? Hirap na bahagi ay yung banta sa buhay mo, sa seguridad mo, and medyo on a personal note, naranasan ko na ang iba't ibang forma ng pagbabanta through the years. Siyempre, yung usapin ng red tagging, nangyayari talaga yan. Kaya hindi naman ako umiiwas sa mga media interview, pero inaasahan ko na yon. Lalo na pag malaking network yung mag-i-interview sa akin, sinasabi ko, ay nako, marired tag na naman ako. And true enough, every time na makikita ko yung sarili ko, kasi available na sa YouTube tsaka sa TikTok yung mga clips na to o yung buong episode na nandun ako, ayun, minsan nakikita ko sa mga komento yung mga red tagging na yan na kumbaga nakakabahala. Kasi alam naman natin yung resulta ng red tagging, pwede kang maaresto, pwede kang mapatay. May mga kaso na may mga pinatay dahil sa red tagging. Si Percy Lapid na periodista, ganun ang ginawa. Mahaba ang listahan ng mga aktivista na pinatay na rin. Pero bago yon ni-red tag din sila. Yung iba sa kanila, personal kong kakilala. So yung mga yon, yun yung delikadong bahagi. Pero linawin ko lang kasi yung tanong mo baka ma-discourage yung kabataan na mag-pursue ng journalism. Journalism remains a noble profession despite the dangers na kinakaharap po ng mga periodistang katulad ko na nagtataguyod ng responsableng pamamahayag. Kung sama-sama po tayo, hindi po tayo dapat masyadong mag-alala. Kung may dahilan para matakot, para mag-alala, kahit ako sa edad kong ito, natatakot at nag-aalala rin naman ako. Lalo na hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga mahal ko sa buhay. Pero kailangan gawin itong mga bagay na ito kasi pag tatahimik ka, lalo mong ine-encourage sila na manakot Hindi ka lang tatakutin pang lalo, kundi tatakutin nila yung iba pa. Kaya panindigan mo na ganito ka na, so panindigan mo na. At saka hindi naman matigas sa ulo mo kung gagawin mo to kasi ito yung tamang gawin. Minsan maraming sakripisyo para gawin yung tama. At yun yung dapat na aral na ma-instill po sana, lalo na sa mga nagnanais na pumasok sa larangan ng periodismo. Totoo po yan. Nung ako po ay student journalist din sa isang school, may mga article kami na pinagbabawal na ilathala doon sa school paper kasi against sa school. Pero kailangan namin gawin at kailangan namin ipalabas yon para malaman ng mga estudyante na ganun yung sistemang nangyayari. Totoo po yun. Kailangan mo na paglaban Yun po, Prof. Anong po, mga nangyayari na sa inyo, May mga red tagging na nangyayari at saka may mga natatanggap kayong mga message, na iba, Ano po ang nagbibigay sa inyo ng lakas para magpatuloy sa pagsusulong ng katotohanan at malayang pamamahayag? Siyempre, yung pinaka-paramount dito, yung mga mahal ko sa buhay na naintindihan yung gawain. Sa simula, hindi sila sumasang-ayon, pero ngayon, nakikita nila yung lohika ng pagsulong sa panlipunang pagbabago. So, mahalaga yon. At saka siyempre, sa Bulatlat, Pinoy Weekly, Kontradaya, at iba pang mga organisasyong kinabibilangan ko, talagang alam ko na hindi nila ako pababayaan. Every time may instance ng red tagging or any form of threat and intimidation, sila yung nauunang makaalam for proper documentation. Kasi isa sa mga mahalagang dapat na ginagawa kung nare-red tag ka o nate-threaten ka, dapat dino-document mo. Ini-screenshot mo yung mga text message o anumang mensahe para kung burahin ng kabilang partido, may ebidensya ka pa rin. Ilang beses na kaming dumulog sa Commission on Human Rights kasi may form yung CHR for every instance of human rights violation. Para ang dami ko nang nasulat na mga ganung form kasi nakukuha nila yung impormasyon agad-agad. May mga ganong ginagawa. Kaya patuloy lang yung gawain
At sa aking palagay, hindi lang naman ako yung biktima ng red tagging. Mas malala pa nga yung iba pang mga tao. Pero I don't take consolation in that kasi iba-ibang levels naman ng appreciation yung ginagawa ng mga tao. Pero sa akin lang, patuloy lang na gawin ito at yung lakas naman kasi ay makukuha mula sa mga tao na nasa paligid mo. Pwedeng mga mahal mo yan sa buhay, yung mga nasa pamilya mo, yung mga nakapaloob sa pamilya mo, o pwede naman yung mga katrabaho mo. At ang medyo bentahe sa akin na medyo kakaiba sa iba pang mga periodista, ako kasi nagtuturo din. Kaya believe it or not, may lakas din kong nakukuha mula sa kabataang estudyante, especially mga estudyante ko. Pag nakikita ko na driven sila to pursue journalism and to take it more seriously or more seriously than I do, masaya ako ron. Kahit na sabihin mong 20 ang mga estudyante mo sa isang classroom, kahit isa o dalawa lang sa kanila yung nasa-sense kong driven at seryoso sa ginagawa, malaking bagay na sa akin yon. Kasi parang naiisip ko na kahit siguro magretiro ako o tumigil ako sa periodismo, marami pa rin handang magpatuloy. And in fact, they might even do a much better job than I did. So, sa aking palagay, masaya na. Sa aking palagay, maganda yon at masaya ako sa ganong klaseng sitwasyon. At lalo akong lumalakas sa ganong klaseng sitwasyon. Opo, totoo po yun, ano? Napakaganda po ng ating kwentuhan. As much as I want to na mas mapahaba pa tayo ay limitado lang sa ating oras. Pero bago po natin na magpaalam no kay Prof. Araw, i-invite ko po kayo bukas sa May 14. Makakasama po natin si Sir Bert Apostol, ang Department Head for Public Affairs and Information Services ng Quezon City Local Government. Nakakatuwa po no na dire-diretso ang mga makakasama natin na mula sa media no at kaalinsabay ng mga nangyayari at saka mga bali-balita na hindi maganda patungkol sa fake news. Muli po, maraming salamat po sa inyong oras. Bagamat kami ay nagsisimula pa lamang dito sa aming podcast, pinaunlakan niyo po kami sa aming imbitasyon. Maraming salamat din po. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan po. Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat kay Prof. Danilo A. Araw ng Kontradaya at ng UP Diliman sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood at nakinig hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered sa May 14, alas 2 ng hapon. Dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Magandang araw po, mabuhay po tayong lahat.